Mabubudulin. Budo lang daw mga kababayan. Yan ang tingin nitong sina Ted Filon dito sa drama. Drama ni Ngagba tungkol daw sa di umano'y nag-leak na text message sa mga kababayan doon sa Congress na ang isa sa mga unang nagpalabas ay si Katunin na kanilang sabi propagandista. Hindi po kumagat si Ted Filon dito mga kababayan dahil anila mukhang budol na naman daw. Dahil kung naniniwala daw talaga sila sa separation of powers, bakit niya uutusan ang Kongreso? Ang purpose lang daw nito mga kababayan ay propaganda. Dahil dalawa lang ang kahahantungan niyan Kung matutuloy ang impeachment, ay hugas kamay si Ngagba. At kung hindi man matutuloy, may utang na loob pa sa kanya si VP Sara. Panoorin niyo po mga kababayan. Pero bago po yan, gusto po lang natin pasalamatan mga kababayan itong napakabait nating viewer na si Madam Analiza Ibay. Thank you so much po, Madam. Narito po ang video. Pero mukha po naman pwede mo naman sadyain yun para ho pumutok ang balita na pinipigil ko sila. As if pinipigil. Kasi nga naman, para nang sa ganon, total naman hindi ito pwedeng umusad. For now mga kababayan, malabo na pong umusad this year. Baka next year. Maganda na, may utang na loob sila sa akin. Si Sara pa may utang na loob daw mga kababayan kung hindi matutuloy. Mabubudulin. Mabubudulin. Ang dating. Okay. Yan. Mabubudulin. Talaga bang kung ikaw Pangulo ng Pilipinas, sinasabi mo na dapat iginagalang natin ang proseso at ang Kongreso sa kanilang kapangyarihan, ikaw ba mismo magmemensahe sa mga kongresista? Tapos didiktahan. Pero alam naman natin mga kababayan talagang kontrolado nila ang Congress dahil andyan si Tambaluslos. Naitigil nyo yan. Diba? Hindi na kailangan mag-text mga kababayan sa mga leaders ng Congress. Dahil ang sabi marami daw, mga leaders sa mga kababayan, siguro mga deputy o mga ganyan. Hindi! Si Tambaluslos lang ang kailangan niyang tawagan. Hindi na nga niya kailangan tawagan. Papuntahin na lang niya doon para secure talaga ang kanilang usapan na ikaw, tenga, taba, marika. Come here. Gigilan mo na yung impeachment kay Sara. Ganyan lang mga kababayan. Pwede na hindi niya i-text. Pero, ang cheesy masyado mga kababayan, pinalik pa talaga yung mensahe para mabalita sa media. At ang isa sa mga unang nagbalita ay si Katunying pa. Yang binabalak yung impeachment na iyan. Imagine, impeaching the Vice President. Talaga bang yun? Nahalal ng 32 million Filipinos, no? Tapos ang balak ipalit mga kababayan si Tambaluslos na ang nakuhang boto mga kababayan around 100,000 lang. More or less. Ipapatanggal ang binoto ng 32 million Filipinos? Napagtanto nila na wala silang boto sa Senado. Na magtatagumpay ang impeachment siguro magkukontinue yung impeachment mga kababayan after na ng election. Dahil busy ang mga buhayan yan mga kampanya. Kaya siguraduhin nyo mga kababayan na yung bagoong Pilipinas, wag nyo yang iboto lahat ng mga kandidato ng bagoong Pilipinas dahil ang lahat ng iyon ay papabor sa impeachment laban kay VP Sara Duterte. At unang step lang yan mga kababayan sa pagpapunta sa charter change dito sa mga bangag na government. Tandaan nyo, kahit may gusto pa kayo dyan sa bagoong Pilipinas, for the sake of our country, wag nyong iboto ang mga buang na yan. Pag mayroong suporta ang presidente. Kung pag-uusapan po natin ay Kamara de Representante, ang kailangan lang naman po sa Kamara ay 1/3 ng boto. Pwede nga silang dumiretso Hindi na ho idaan sa hearing by mere resolution. Maaari na ho itong pagpirmahan na lamang ng mga miyembro na 105 lamang ang bilang. Ang dali nilang makuha yan mga kababayan. 105 lang? Pwede na pong agad na dumiretso sa Senado at maihain po yung articles of impeachment. Impeach na kumbaga ang... Ganyan ka-attack si Tambaluslos mga kababayan. Tapos si Sara pa ngayon ang kanina pagbibintangan na attack na maging presidente. Opisyal sa botong 105 lamang. Pero sa Senado kailangan mo ng 2/3 vote. 16 votes para po sa conviction.
Yan, dahil maraming aalis na mga Duterte supporter, mga kababayan, mga re-electionist. Kung hindi yan makakapasok at papapasok yung mga bagoong Pilipinas, kasama na sina Erwin Tulfo, sina Pacquiao, Ping Lacson, lahat mga kababayan, yung mga matataas ang ranking na posible talaga makapasok dyan, ay dadagdag yan sa bilang sa mga magpapa-impeach kay Sara Duterte. Mukhang mahihirapan sila. Yan ang realidad. Pero kung ikaw yung presidente o ikaw mismo yung leadership sa Kamara de Representante, mag-iisip ka, tutuloy ba natin to? Natural, itutuloy nila. Ang laki na na-invest nila niyan, mga kababayan. Ika nga ni VP Sara, yang impeachment ang tunay na pagwawalda sa pera ng bayan dahil aside sa nag-aaksaya tayo ng pera ewan lang natin na kung magkano ang lagayan para lang ipa-impeach si VP Inday. Kung wala naman tayo boto sa House at higit sa lahat po, yung panahon na binabanggit ni Congressman Joel Chua, bakit ika ninyo? Kasi nga po, ngayon po magbe-break sila sa December 18. Magbabalik po sila, mga kapatid. Ang sarap ng buhay na maraming bakasyon yung mga buhaya, mga kababayan. Daig pa yung mga estudyante. Enero at 13 hanggang Pebrero at 7 na lang. At aside pa niyan, ang kanilang working days, mga kababayan, 4 lang, Monday to Thursday. 3 days off ang mga buhaya. Pagkatapos niyan, kampanya na. Ang balik nila, mga kapatid, June 2 na. Tapos na ang halalan. Okay, ang sinasabi po June 2, ang sarap ng buhay. dito, wala na pong oras para po sa usapin na ito dahil ang lahat ay magiging abala na sa halalan. Umaasa sila, mga kababayan, na mapapasok yung kanilang mga bagoong Pilipinas slate para sigurado ng kumpleto ang kanilang boto para sa charter change at para ma-impeach si Sara Duterte. So kung nangyari po yung statement ni VP ni Pangulong Marcos Jr. noong November 25, Yung ganyang kriminal na pagtatangka ay hindi Aking dapat papalagan. pinapalampas. Yan ay aking papalagan. and then Papalagan, tapos, bakit ngayon, bait-baitan ka na kunwari, wag niyo na ituloy ang impeachment si Sara. Bakit tinuloy? Mayroon ng impeachment case si Sara ngayon. Budol talaga. Ang ganyang mga gawain, mga kababayan, gawain ng coward. Ayaw umamin sa kanyang yung naghuhugas kamay ba na kunwari wala daw kasalanan pero sa likod ng maskara, isa palang Ngagba. November 29, araw ng Friday po, nag-iba ho ang ihip ng hangin, nag-iba ang tunog niya. Oo. This does not make any difference to even one single Filipino life. Nag-iba. Galing sa palag-palag, mga kababayan ngayon. Ay, wag nyo na, bait-baitan. So why waste time on this? Baka po may Budol dahil natuloy ang impeachment. nangyari in between. Kagaya po ng sinasabi din po ng Walang nangyari in between. Nambudol lang talaga yan. yung leadership Para hindi masyadong halata. po ng House at saka ng Senado doon sa BICAM nila noong November 28, mukha pong may mga nangyaring pagpupulong at sinabi daw ho mismo na ng liderato ng Senado na wala tayong oras dyan. Gahol tayo sa oras. Di ba mas maganda rin po sa presidente? Pero nandyan na yung impeachment case Itutuloy nila yan, mga kababayan, kung wala ng oras ngayon, after election. Kung ang dating Tanggal niya pa rin. ay, dahil sa akin, Nagkautang na loob ka pa. ayun. Tama na naman. Tama? O sinabi ko na wag ituloy, ha? Sa tatay at saka sa anak. Kumbaga, ceasefire muna tayo. Lamig-lamig muna tayo dito. Di ba? Kasi ako dito, ayokong mangyari yan. Drama. So lumalabas nga, kung iisipin natin itong binabanggit nga ni Ma'am na Sarsuela, baka nga ganun po ang takbo dito. Kasi, di ba, kailangan mo pang magsabi na nagmensahe ako sa kanila. Pinalik ko pa kay Tunying. Isa pala sa mga unang nag-leak. Huwag nilang ituloy. Doon na lang po muna mag-iisip ka kaagad Di ba? Kasi may Model resibo ka na naman. nakikialam ka sa kamera, di ba? Pero mukha po naman pwede mo naman sadyain yun para ho pumutok ang balita na pinipigil ko sila. Kasi nga naman, para nang sa ganon, total naman hindi ito pwedeng umusad, mas maganda na may utang na loob sila sa akin. Ba't utang na loob ba? Mabubudulin. Anong masasabi niyo dito, mga kababayan? Post your comments below.